Okay, so good morning po sa inyong lahat. Ako po ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ito kasi may nagsabi sa akin na naman yung mga galit kay General Torre na mga Marcos loyalist. Kaya raw natanggal si Torre, it has something to do with his case of insubordination. Ulitin ko po, wala pong kaso si Torre. Sabi po nito mismo ni John Vic, walang nilabag na batas. So ano yung nangyari dito? Trip-trip lang ng Pangulo? O napagtripan? Now, here's what I found out. Wala pong insubordination. Ang ginawa po ni General Torre ay meron pong prior authorization. Maaring 2-star or 1-star general pa lang siya noon. Meron na pong sulat si Lucas Bersamin kay former DILG Secretary kay Benher Abalos. Okay? Ito, buti nga nilabas din ng Manila Times eh. At least meron akong corroborative story. Yan, Bersamin letter proves story reassignments valid. Okay? Kasi sabi nila invalid raw kaya binaliktad ng Napolcom. Tapos hindi sinunod ni General Torre. Sabi dito, a document obtained by Manila Times showed that July 13, 2023 letter was addressed to Benher Abalos. Discussed the Napolcom resolution commending the President's designation of officials to key positions. Yung sinasabi ninyo na inappoint yan ni PBBM in his own accord. Meron pang gumanon in his own accord. Ano pa baka gamitin ng Pangulo, di ba? Kapangyarihan niya yung mag-appoint. Yan. In the letter, third paragraph, Bersamin specifically stated future designations of third-level officials and or to third-level positions are left to the authority of the PNP chief. So yung mga third-level po, bahala po si PNP chief sa kanila. Save for designations to third-level positions that would entail promotions to a higher rank, which are subject to the confirmation of Napolcom. So, ibig sabihin, yung paglilipat, syempre pagka na-promote ka, lilipat ka eh. Diba, magkakaroon ka ng bagong trabaho. So, ito pong si Nartates ay nasa second level po. Ang sabi dito, silang mga nasa second level, bahala pa rin sa kanila si PNP chief, pero kailangan na ng confirmation ng Napolcom. Kailangan binabanggit dito that would entail promotion to a higher rank. Ibig sabihin, ilalagay siya sa ganitong tungkulin, sa ganitong posisyon, pero kinakailangan ng posisyon na yon ang promotion. Ma-promote ka muna. And remember, 3-star general na po si Nartates. Okay? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng i-promote pa ni Torre o ni PBBM si Nartates. At yung posisyon na pinagdalhan sa kanya ni Torre, tinapon siya sa Mindanao. Sa Mindanao yata, di ba? Hindi po nangangailangan ng promotion na binabanggit dito. And therefore, wala pong nilabag dahil hindi po nangailangan yon ng confirmation. Okay? Ang sinasabing kailangan ng confirmation ng Napolcom, kung yung paglalagyan sa kanyang pwesto ay nagre-require po ng, let's say, 3-star general, he is already a 3-star general. Ito yung sulat. July 13, ayan, sulat nila kay Abalos. So, hindi pa chief PNP niyan, si Torre. Okay, ito yung sinasabi nila, JDB, hanapin mo yung document na kung saan si PBBM ang nag-promote sa kanila. Ito na nga yung document na yon. At ito daw ay nilabag ni General Torre. Ayan, liwaliwanag dun
Okay, eto yan, no? Binasa ko kanina. Oh. In this regard, future designations of the third level officials and or to to third level positions are left pinapaubaya sa otoridad ng Chief PNP. Yan. Save for designations to third level positions that would entail promotions to higher rank. Ibig sabihin, yung estrelya mo, tataasan, kailangan ng confirmation, okay, ni Napolcom. Alin kailangan ng promotion dito? Ito kasi tataas yung rango eh. Karapat-dapat na ba siyang taasan ng rango? Oh. 'Di ba? 'Yun. Kasi bahagi rin po ng Napolcom ang PNP chief. Kasi pangit ka naman kasama mo sa trabaho, hindi mo naman mapagkatiwalaan dahil alam mo namang tropa ni Amy. 'Di ba? At hindi ka Ilocano. hindi siya convenient para makasama sa trabaho. 'Di ba? Hindi po ito nilabag ni General Torre. Yan, nilakihan ko lang. Yan, si Nartates. Prinomote ni PBBM bilang Regional Director ng NCRPO. Yan, August 1, 2023. Okay. Now, sabi rito, apparently convinced he was, according to a source, Torre made the reshuffle. Apparently convinced that he was acting according to the prevailing directive. Ito po yung prevailing directive. Yan. Pirmado ni Bersamin. The source said, it is obvious that Bersamin, the same person who signed Torre's relief papers, nagbigay raw po ng full control sa PNP, positioning to the chief back then. Kaya lang siya rin yung nakapirma para i-relief, of course, with the authority ng Pangulo. Pero yan pong ganito yan eh. Yung kapangyarihan ni Bersamin sa pagdidesisyon, yan po ay mananatiling valid until yan po ay i-revoke ng presidente natin. And that is what I was saying previously sa naunang content natin. May option si Torre, merong alas ang Pangulo. Okay? Yung relief na yan, pwede nga yang baliwalain ni PBBM. Kaya ako nagtatampo noon kasi hindi siya pinanindigan ng Pangulo. May basihan naman kasi ang liwaliwanag ng dokumento. Hindi naman nila rin binawi yung dokumento hanggang sa nung araw na siya po ay tanggalin at hanggang sa oras na to. Yan, dito dinala si sa Western Mindanao. Kasama yung 13 officials na nilipat ni Torre. Excuse me. Noong August 14, nag-issue ang Napolcom ng resolution. Binabaliktad yung legitimate na pagka-transfer ni yung reassignment sa ginawa ni Torre. Na kung saan hindi naman nangangailangan ng promotion ni Nartates para maging eligible siyang hawakan yung bagong pwesto dun sa Western Mindanao. Na therefore, hindi rin po nangangailangan ng confirmation ng Napolcom para sa mga nagsasabi na binaypass ni Torre ang Napolcom. Hindi ho. Hindi nyo lang po alam yung 2023 letter. Yung directive ni Bersamin kay Abalos, DILG Secretary, na binding rin dyan kay John Vic Remulla. Kung merong hindi kumilala dyan, ang lumabag dyan, ang bumastos dyan sa direktibang yan ni E.S. Bersamin ay si John Vic at ang Napolcom. Okay? Now, kaya nga di ba, hindi nyo napansin, ilan yung mga sumuporta kay parang 18 yata ng mga opisyalis ng PNP ang sumuporta kay General Torre. At sabi nga nila na yung tawag dyan, yung
order ng yung pag-reverse ng NAPOLCOM masyadong mapang-abuso, sabi nila sa kanilang otoridad. Umabuso raw ang NAPOLCOM sa otoridad nito. Sabi, based on Bersamin's letter, ito yung sinasabi ko kanina, Nartates reassignment did not constitute a promotion. Kaya nga hindi kailangan. Di ba? Yan. Another notable loophole, NAPOLCOM's memo, aside from reversing PNP chiefs, the personnel movement decision is its own reassignments. Ito pa, yung top officials nga. Diba? Sabi na, overturning a lawful order issued under the chief PNP's authority ay abusive daw. Yan, ito pa, sabi. Noong July 13, blah, blah, blah. Ito. The July 13 order emanating from his office, the PBBM, would be superseded prospectively, meaning that all his appointments would remain valid. Tory was said to have taken the president as his word. Then the sources said, Marcos urged Torre, pinayuhan na lang po ni PBBM si General Torre, na sige na, sundin mo na lang yung memo ng NAPOLCOM. Diba? Kaya nga sinasabi ko, ba't ganun? Si Torre ang kumapit sa salita ng Pangulo, pinanghawakan bilang basihan ng kanyang reassignment kila Nartates at sa iba pa. And then at the end of the day, siya yung legit ang pinanigan yung lumabag, which is the NAPOLCOM. Nagkamali ang NAPOLCOM eh. Labag sila dun sa direktiba ng Pangulo. Diba? Bakit po nauwi ngayon na pinayuhan na lamang po ni PBBM si Torre na sundin na lang ang NAPOLCOM? Kasi po, kasabay rin po nun, etong si Remulla hindi na hinintay ang final decision ni PBBM kung paninindigan ba si Torre. Kumbaga, inipit niya na si PBBM dahil pinababalik niya na si Nartates. Diba? Yun ang maliwanag na nangyari dito. Okay? So, kung may pagkakamali po ron, malaki pagkakamali ng ating Pangulo ron. Okay, from Attorney, Republic Act 8551, PNP Reform and Reorganization Act of 1998. This act established a framework for the PNP and grants the PNP chief the authority to appoint, designate, and assign personnel to third-level positions. Thank you. Diba? So, wala hong nilabag. Kaya nga sinasabi mismo ni Remulla na wala siyang nilabag na anumang batas, walang kaso, kriminal man, civil man, administrative man, na nakasampa laban sa kanya kay General Torre. So ano tong nangyari? Napagtripan ng Pangulo, naipit ang Pangulo, pero sana ang ginawa ni PBBM doon ay kahit na nire-recall na ni John Vic yun, di ba? Iginit niya pa, ay teka sandali, meron kaming direktiba nung nakaraan, nangangailangan yan ng confirmation kung yung posisyon na paglilipatan sa kanya nangangailangan ng promotion. Hindi naman siya pre-promote ni Torre para doon. Kasi wala nang mapaglalagyan, wala nang promotion na available kay Nartates. Pangalawa na siya sa pinakamataas na rango, 3-star general na siya. And besides, yung Western Command na pupuntahan niya, hindi naman nangangailangan pa na i-promote pa siya. Diba? Kaya walang nalabag doon. Kaso hindi siya pinanindigan ni PBBM. Pagsampayo na lamang dahil nakita ng Pangulo, naiipit na siya sa ginagawa ni Remulla. Bakit po ganun yung naging hatol ng Pangulo? Baka naman siguro kasi may kinalaman yan doon sa nakaraang halala ng 2022. Diba? Na kung saan naipanalo. Malaki ho, mahigit 10 milyon yata ang naibigay na boto ng Cavite kay PBBM nun. Ganun ang politiko eh. Di ba? Tinitignan nila yung utang na loob. Yan. Kasi, tinitignan din nila PBBM, syempre, yung future ng kanilang angka ng mga kaalyado nila. Lalo na sa 2028.
Kailangan niyang masiguro na ang mananalo kakampi niya. Kung hindi, tatakot-takot na harassment ang gagawin sa kanila kapag ang nanalo ay si Saltek. Kung sino mang kaalyado ng Duterte. Diba? Ay, nako. Buti nga sana kung dali-dali lang no? Alam niyo naman si Remulla, binay nga, pinagtaksilan nila noon. Hindi rin malayong mangyaring gawin niya kay PBBM. And besides, pinahamak na rin niya si PBBM. Kung ako sa Pangulo, sinipa ako na yun sa mukha Bakit? Nung naaresto si Digong, anong ginawa niya? Nagpa-interview. Kasi sinabi niya na, ano yan group effort yan. Pag sinabi mong effort, ibig sabihin, talagang talagang pinagplanuhan ng matagal. 'Di ba? Tapos yun na proudly presents, kinukwento niya na kinukwento. Dapat hindi 'Di ba? O yung nangyari, may kaso sila sa ombudsman. Siya yung dapat na sinibak